8:18 AM na. Nandito kami sa Guelph dahil today yung examination day ni Jamie dito sa driving niya. Yun, medyo nag-ikot-ikot na kami ng kaunti. Pero itong kasama ko, syempre kinakabahan pa rin to. Dahil kahit naman ako nung time na nag-exam ako, kinakabahan din ako. So hindi rin daw siya nakatulog kagabi. So actually ako rin, nung time na ako yung nag-exam, hindi rin ako nakatulog. Yun nga, sabi ko nga kay Jamie na basta maging natural lang siya, mag-relax lang siya. Dahil yun nga, matagal na naman siya nagda-drive sa Pilipinas. Ano, pa-practice pa ba tayo? Oo. Yun. Pero kakape muna kami dito sa Tim Hortons. In fairness, ang ganda ng Tim Hortons dito. Pansin ko din. Ang ganda, no? Ano pa parang siyang malambot. Yeah. Parang merong meeting room na maliit. Tsaka malinis. Medyo umuulan lang. Eto, tinake out na lang namin yung coffee namin. Dahil yun nga, 8:30 na, 9 AM yung exam ni Jamie. And siguro kailangan pa niya mag-settle down doon dahil ayan, medyo ninenervyos na siya. Yan, papasok na kami doon sa drive test. Magcha-check-in na. Ano yun? Mukhang bumagsak ata yun. Yung babae doon. Siya nagte-test. Bakit parang malungkot na yung babae? Parang pinapagalitan na. Parang feeling ko yun yung instructor niya. Huwag kang agad dyan. Teka, sabay yung entrance. Ito, dito sa kabila. Ayun, nakapag-check-in na si Jamie. Yan. So nakakuha lang siya ng number. And then maghintay na lang daw sa loob ng sasakyan. Immediately daw. Pero 9 AM pa kasi yung schedule niya. Ano oras ba? Mga 8:45? 8:38. Tayo nag-check-in. Ayun. Pero wala naman masyadong nag-i-exam. So siguro baka mas mapaaga. So yung kanina nga, hindi pa pala siya nagte-take ng exam. So yung instructor niya yung nagagalit sa kanya. Hindi ko alam bakit. Feeling ko asawa niya yon. Ewan. Ayun, papunta na si Jamie dun sa sasakyan. So pag-pray ko na lang daw siya. And paalis na siya. So sana okay yung examiner niya. Yun, kasi sobrang kaba ni Jamie. Kanina nasa loob na siya ng sasakyan. Tumawag pa sa akin. Pati ba naman yung kung bubuksan ba raw yung aircon kapag dun sa nag-e-exam na sila. Tinatanong pa sa akin. Ayun, sabi ko siya bahala. Kung nilalamig siya, di buksan niya yung heater. So yung drive test dito sa may Guelph, no? So ito yung address niya. 255 Woodlawn Road West. So yun, siguro mga around 15 to 20 minutes yung drive test ni Jamie. So ako, dito lang ako, naka-standby muna. Ubusin ko lang tong kape ko. Pero syempre, kinakabahan din ako for her kasi yun nga, parang it's been more than 1 year na rin since last na nag-drive siya sa Pilipinas. Dahil syempre, like ako before, medyo naninibago rin ako nung nag-drive ako dito dahil iba-iba nga yung rules. It's been 10 minutes. Yun, medyo nakakaba rin pala maghintay dito. Yun, so siguro mga another 10 minutes nandito na siya. Ayan na siya. Nakita ko na yung sasakyan namin. Halos sabay-sabay sila nakabalik kasi kanina nung nagsimula sila parang 3 sasakyan sunod-sunod. So ngayon halos sabay-sabay sila natapos. Medyo kinakabahan ako dahil hanggang ngayon hindi pa sila bumababa ng sasakyan. Sabi kasi sa akin before, kapag matagal daw bumaba, baka hindi ganun kaganda yung result. Hanggang ngayon nandun pa rin sila sa sasakyan. So yun na nga, tumawag si Jamie. Mukhang hindi raw siya pumasa dahil ito yung nag-exam sa kanya. Actually, na-search daw niya to sa internet na medyo notorious na hindi nga daw nagpapasa. Ano? Bakit? Ano sabi? Wala kasi yan yung examiner na nakita ko sa mga forums or dun sa mga tawag ba to? Dun sa mga chats na pag yan na nakuha mo, sure kang fail, si Ben. Tapos nung sinasabi niya siya si Ben, sabi ko wala na. Alam kong bagsak na ako. So,
So sabi niya, I can retake the test after 10 days. Tapos mag-book lang daw ako online. Pag hindi mo napasa ng one time, balik ka ng G2. Hindi, wag na. Yung mag-test. Nakaka-stress siya. Yan, so nandito na kami sa Square One. Ano na? Okay lang yan. I feel bad. Diba? Yun nga, yun lang yung kaisa-isa na pinagpe-pray mo na iniiwasan mo. Pero siya talaga yung binigay sa akin eh. So, I think it's pero meant to be. Hindi naman kasi mababa yung chance na siya yung matapat sa'yo. Kasi parang 4 lang sila yung nag-iikot na nagte-take ng examiner. So kumbaga para bang 25% yung chance mo na siya yung makukuha mo. How lucky, no? Yeah, ganun talaga. Yun, so next step, si Jamie, magte-take na lang siya ng G2, pero hindi ko alam kung ready na ba to or parang ayoko na nga mag-test eh. Baka hindi na ako dapat mag-drive dito. Hindi, natural lang naman yun. Siyempre, mawawalan ka ng confidence after yun nga. Bumagsak ka dun sa isang exam. Pero, kailangan mo mag-move on. Laban, no? Yun, kaya pala kami nandito sa Square One kasi tumawag na nga sa akin kagabi yung Pearl Vision. Ready na nga raw yung salamin ko. So, ngayon, pipick upin namin siya. And siguro, mag-iikot-ikot na rin sandali dahil meron nga akong gustong puntahan na isang bangko dito. Dahil nabanggit ko nga dun sa dating video ko na ayun nga, nag-e-explore ako ng ibang bank. Kasi yung ibang bangko nga, no, may mga promo ngayon. Like yung iba nagbibigay ng cash reward. Tama ba? Oo. Yung iba nagbibigay ng gadget. Ayun nga, yung iba gadget. And then yung iba naman nag-o-offer din ng mataas na interest rate for how many months. Kaya doon nga namin nilagay, no, yung transfer ko nga kay Jamie. Pero again, ilang months lang yun? 3 months. Days lang. Yun, so check lang natin sa iba kung ano yung offer nila. Yan, yung asawa ko, hindi pa rin maka-get over. Bakit ba kasi si Ben? Ano pangalan? Ben? Para alam Benjamin. Nila. Ano Benjamin? Benjamin talaga? Benjamin yung full name niya. Ben siya. Nasusulat sa mga comments. Yan, so nandito na uli kami sa Pearl Vision. Kunin ko lang yung salamin. Yan, so nakuha na nga namin yung salamin. Ayan, bagay ba? Face review. Bagay ba? Parang, dati ka naman nagsasalamin, di ba? Oo nga, parehas pero lang. more than 10 years na yun. Oo, pero parang parehas lang naman din yung salamin mo. Ganyan pa rin naman. Siguro sanayan lang din. Ayan, dito sa side ng Square One na to, may mga banks like nandun, TD, tapos ito, BMO. So, check muna natin dito sa BMO. Ayun, dami natin nagawa today. Ayan, nakuha natin sa salamin, nakapag-open tayo ng account. Kaya na si Jamie, hindi pa rin over dun sa drive test niya. Ano? Hanggang ilang oras ba to? Siguro mga isang araw. Ay, nako. Ito pala yung feeling. Yun, so siguro to si Jamie kailangan ng words of encouragement. Yun, paki-encourage na lang tong asawa ko. Iniisip ko na lang na mas strict talaga sila pagka magte-test ka from G1 to full G. Ayan, hayaan natin siya tumingin-tingin dahil malungkot tong asawa ko. Ano? Tingin. Kala ko magiging masaya ako dito. Hindi ba na? Gases din. Ayan. Mahal o, grabe. 48. So itong asawa ko, talagang malungkot dahil hindi siya makaget over nga dun sa result ng exam niya. Pati sa kainan, hindi makapag-decide. Ako na rin bahala mag-decide kung saan pupunta. Ako na rin daw bahala. Ano? Wala nga eh. Wala naman ako maisip eh. Pupunta lang tayong Heartland. Sige. Sa winners na lang. Okay. Baka ma-feel kong winner ako today. Ayan. Punta na lang daw kami sa Heartland, sa may winners. Dahil meron daw gustong tignan to na shampoo. Actually, tinitake namin to opportunity na to na yun nga, mag-ikot-ikot dahil yung mga bata nga may pasok.
And para hindi na rin sayang dahil ako, nag-leave na rin ako sa trabaho and then si Jamie, sinakto na rin niya na ito yung off niya para at least hindi naman masayang itong araw namin. So parang in effect, para kami nagde-date. Pero mas masaya sana kung pumasa ka. Salamat! Itong kasama ko. Si Ben kasi. Ha? Si Ben talaga yung may dahilan ng araw na to. Yun, so ngayon ikot-ikot lang kami and then siguro bago mag 3 PM uwi na kami dahil yun na nga yung uwian ng mga bata. Ano ba, tayo magsusundo sa kanila? Sige, surprisein natin sila na tayo magsundo. Okay. Para maiba naman. Pero saan nga muna tayo kakain? Sa pho na lang. Yun na lang gusto mo? Hindi ko alam. Sa Jollibee gusto mo. Wala ka. Be happy. Be happy tayo. Ano? Sinabihan pa naman ako ni Ben na it's a gloomy day today. Dahil bagsa ka pala niya. Oo. Kaya pala gloomy. Oo. Loko-loko talaga yun Ano ba naman itong date namin? Yung ka-date ko, grumpy. Ano na? Hindi naman. Bakit? Kasi nire-remind ako na nire-remind. May magtatanong sa akin, pasado ka. So, sabi, nakakainis. Hindi. Yeah, dito kasi kami sa Winners. And then, nag-isip nga kami kung saan kami kakain. Kakain dapat kami dun sa Korean barbecue. And then, naisip nga namin na isama si Sarah. So, ang unang tanong ni Sarah is... Pasado ka. Nakakatawa. Hindi naman niya fault kasi hindi ko naman sa kanya sinabi ko ano yun. Pero sana naisip niya na kaya hindi ko siya minamessage tungkol doon dahil hindi ako pumasa. Hindi, joke lang. Tara na! So, dito kami sa Winners and then after, susundin daw namin si Sarah sa... Saan ba? Sa volunteer niya. Yes, kasi siya nag-volunteer. Magkano ba siya? 1 hanggang 1 daw. 1 PM. So after dito, baka puntahan na lang natin siya. Sasabihin natin. And then, nagaya si Jamie dito sa Winners kasi meron daw siyang gustong tignan na shampoo lang. Shampoo. Pang hair care. Yun, tingin-tingin na lang din muna ako. Pero ito, susukat lang ako dahil may nakita lang ako na maganda. Yan, maganda sana. Kaya lang, ito, yung haba niya, saktong-sakto lang. So, kapag nag-shrink siya ng konti, yun, iiksi na talaga. Pero maganda sana siya. Yun, paalis na kami. Sundin na namin si Sarah. Kamusta yung paghahanap ko ng shampoo? Nakita ko siya, pero nakapackage kasi siya ng shampoo, conditioner, and leave-on. Kasi hindi pa nga nauubos yung shampoo na binili mo before from Costco. Nag-aanap ka na naman ng shampoo. Hindi kasi match sa akin yung shampoo. Ang sensitive naman ng hair mo. Oo, sensitive ako today. Hindi yung hair ko lang. Today, sensitive ako. Wala ka. Oo, kahit 120 na lang. So, andito ulit kami sa CIBC. Kasi si Sarah gusto niyang kumain doon sa GYQ. May discount siya na ilang percent? 8% daw kapag cash payment. So, magwi-withdraw lang kami. And then, siguro, advice ko na nga rin itong yung bank. Kasi magwi-withdraw din ako kailan ba? Bukas or sa Saturday. Dahil, yun nga, nag-terminate uli ako ng GIC para ilipat ko dun sa newly opened account. Yun, tapos na kami sa banking transactions namin. Andito na kami sa GYQ. Kasama na rin namin si Sarah. Yun, siguro it's about time na nga rin na lumipat ako ng bank. Hindi ko alam. No comment. How do you like it? How Hindi, do you like siguro, our service? Hindi, pero siguro sa particular branch lang na to. Pero, yeah, I just feel na it's about time. So, biglaan lang na kakain kami rito. Dahil naawa naman ako dito para kahit paano naman sumaya. And then si Sarah, matagal na rin niya ko. Hindi, matagal na rin kasi siya nagre-request ng barbecue. So, kain muna tayo dito. Ha? Oo. Kasi bakit dito? Let's go. Sinong kasama mo rito na Monday?
Namukhaan na. Ang dami ko talaga sigurong kamukha, no? Sinong kasama mo rito naman eh? Kaya siguro siya nagtataka kasi itsura niya parang iba yung kasama mo naman. Sabi kasi na reception, namumukhaan daw niya si Jamie. Dahil nandito raw siya nung Monday. Kasi mukha niya iba yung ano, no? Parang iba yung kasama mo nung Monday. Yan, actually third time ko na kumain dito. The first time, kasama ko si Jamie. Hindi ata. Ha? Baka yung kasama mo sila, Jefford ba? Hindi, mas nauna ka no? Dahil soft opening pa lang ata yun eh. And then yung second, si Makis tsaka si Jefford. Ano, gusto mo ba talaga dito? Oo! Pickled cucumber. Ano? Ready na ako mag-dito. Ano, masaya ka na? Thank you. Eto. Happy tummy! Happy tummy, pero... ano? Happy tummy, pero hindi na ako magdadrive ever. Kala ko mag-exam ka na next week. Hindi, sabi 10 days 10 daw. days, so in 2 weeks. So after 10 days, mag-exam ka ng G2. Basta pa-promise mo na kailangan mo kung Kailangan ano? kailangan mo na, ako na magdadrive every time. Ayun ako. Ang kailangan mo ng practicein nga ngayon is yung 3-point U-turn. Parallel parking. Ano pa daw? Parang mas mahirap pala yun, parang no? mas mahirap yun eh. Kasi bakit hindi ko ginalingan? Bakit kasi si... Bakit kasi? Bakit kasi si Ben? Bakit kasi si Ben? Actually, nakauwi na kami. And then, nagpahinga lang kami sandali. And then ako, nag-charge din ako ng phone ko kasi for some reason, yung Samsung, parang nag-send sila ng bagong update dun sa software. Pero nung in-install ko nga, parang ang bilis niya madrain yung battery. So, parang recently, siguro mga 3 times ata ako nag-charge in a day. Yan yung kay Jamie, ikaw. Maabot naman isang araw. Maabot naman ng isang araw. Kasi naka-echo ako eh. Hindi ko alam kung baka hindi ka kasi naka-echo kaya gano'n. Ayan, ito ang asawa ko kanina pag uwi namin, nagre-research na naman siya kung saan ba raw siya nagkamali. Sabi ko na sa kanya, mag-move on na siya kasi actually wala namang nagbago. Hindi pa rin naman siya makakapag-drive. Before naman, hindi ka rin naman talaga nagda-drive. Pero syempre, sayang lang. Dahil minsan kapag lumalabas nga kami, hindi nga ako uminom dahil yun nga, wala magdadrive. Eh, nakala ko meron nang pwede mag-drive para sa akin. Sige. Ano? Nasasaktan ako. Nasasaktan daw siya. Pero siguro mga mga isang linggo pa. And then siguro over this weekend, kasi syempre nag-press release tong asawa ko sa trabaho so, niya bukas, na magte-test siya ng drive test. So bukas, syempre, pagpasok niya sa trabaho, masasaktan uli siya. Kasi tatanungin siya, Jamie, did you pass the exam? How was your exam? Huh? Ben was my examiner. Hindi mo na makalimutan si Ben. Baka mapanaginipan mo pa si Ben, na? Actually, napanaginipan ko si Ben bago ako pumunta doon. Oh. Kasi for some apparent reason, yun nga yung mga pinapanood ko kagabi, lahat ng comments na nababasa ko, may Ben, na parang ilang beses na siya nagte-test dun sa, dun sa same drive test na yon. Pero lagi napupunta siya kay Ben at every time na napupunta siya kay Ben, bagsak siya. So finally, nung hindi na si Ben yung examiner, pumasa siya. Oh. Hindi, first time mo pa lang naman na nag-Ben, kaya, ayun, ganun nangyari. Wala. Tapos yun ang pinag-pray ko kagabi. Sabi ko nga, kasi after ko mapanood at mabasa lahat yun, so sabi ko, Lord, please, your will be done. Pero kung si Ben talaga, I know na. Yun yung will niya. Ayun, yun na nga nangyari. Wala lang. Yan, so nandito na nga kami sa school ng mga bata. Hindi nila alam na susunduin namin sila. So tingnan natin kung ano yung reaction nila. Ito na yung dalawa. Enzo, why are we wearing something like that? But could you come to our carnival because the teacher said
Mommy can go there tomorrow. I didn't even notice. Bakit nga ganyan yung suit nila? Fancy. Kasi Fancy? parang for the last month, parang everyday, letters of the alphabet. So ngayon, nasa letter F sila. So wear fancy. So Fancy. yesterday, nasa E sila, gumawa sila ng science experiment. Oh, Mga okay. ganon. And kanina nga kasi, bago mag-take ng exam si Jamie, tumawag nga si Sarah dahil si Sky, ang gusto niya isuot is yung Batman costume niya. Kasi fancy nga daw yung kailangan isuot today. Pero hindi naman siya fancy, kaya yan, suot niya, nag-polo shirt na lang siya. Yan, tomorrow, mukhang may event dito. Meron ba? Yeah, it looks like you're gonna set up something there. Sabi ng mga bata, carnival daw. So hindi ko alam kung totoo. Wala ka ba nakuha na Wala na pa eh. advice? Baka kailangan ko basahin yung email ko. Sorry, masyado ako nagpo-focus sa... Drive test mo. Poop, poop. Yan, tingnan mo yung bag nila. Ang dami nakakabit. Uso ba talaga to? Mukha. Ha? Mukha. Naging collection niya. Kaya Kahit nga, ang bigat dami na bigat nakakabit na sa yung bag niya sa... bag eh. Kaya nga parang mas mabigat pa yung nakakabit sa bag niya kaysa doon sa laman. Oh, that's Dirty Sky. You go play na lang here. Sa swing. Do you know how to go on a swing? Huh? Do you know? Yan, sumasaya na naman uli siya. Let's swing! In here. I don't have to push me. Fold it. I'm doing it. Help! Help! A little bit more. How about that? Yes. I go down. And I'm moving so you get me down right now. Later. Get me down. Get me down. Get me down. Wow! How do you go to the beach? Go! And then the fish. Ay, nakato si Sky. Oh, Oh, your shoes! Oh no! pati nga yung shoes niya. Is that shoes my butt? Pati yung shoes niya. Is that shoes Yan, my tingnan butt? yung shoes ni Sky. Maayos yun. Isa yung... I don't wear it. Tingnan yung isa. Put. Let me wear it. May can see? No. Hindi pares lang. Pero yeah, mas pudpud nga ito. The other one. Shifty wings. Oh, sinasadya ni Enzo. Yan ang dalawa. And pauwi na kami dahil ayan, sabi nga ni Ben, it's gloomy today. So parang yung forecast ata medyo uulan around 4 o'clock. Yun, so lalakad lang kami pabalik ng bahay kasi parang mga around 10 minutes walk lang naman siya. Uwi na kami and then bukas may pasok pa kasi Thursday pa lang ngayon, and then tomorrow meron niya akong basketball, so hindi ko alam kung magte-take ako ng video kasi parang sabi sa amin last week last game na lang daw namin yung bukas kasi yun nga parang last year ganun din na kapag magsa-summer na parang hindi na nila pinaparent yung court kasi yun nga marami atang activities doon. So siguro hanggang dito na lang muna uli. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!